Hello, hello sa mga mamshis na wala pang ligo! Dalian nga tayong lumabas ng bahay dahil may project na kailangang bilhin para sa ating ate Katniss. Hala, wala pa ding boses, oo! Pero ang energy, anong taas pa din! Malapit na nga pala ang pasahan nila pero ngayon lang talaga tayo nagka-oras para bumili. Kahit wala tayong ligo, sinigurado pa rin nating mabango tayo, no? Nandito nga pala tayo sa palengke ng Lucena para humanap ng mga kailangan nating materials. They are going to create a functional artwork that are made up of indigenous materials. Kung tutuusin, ang dami nito sa bayan namin sa Sariaya pero hindi na natin kayang pumunta dun. Kaya dito na tayo hahanap, oo. Namili na nga tayo ng mga abaka, lubi. Bumili nga din pala tayo ng coconut shell at kung ano-ano pa na pwede sa project ng ating ate Katniss. Buti na lang talaga tayo ay suke, nakakatawad tayo, oo. Magbe-base nga pala tayo sa criteria na ibinigay ng kanilang teacher. O, diba, nakuha pa nating mag-eyeliner. At sa kakahalwat natin ng items, meron pa nga sumamang lubid sa mata natin. Pupunta naman tayo ngayon sa Pacific Mall dahil wala yung ibang items sa palengke. At bago nga tayo namili, in-explain natin kay ate Katniss kung ano ba yung kanyang kailangan gawin. Tapos tinanong natin siya kung ano-ano ba yung mga naiisip niyang ideas. Gusto niya daw ng base, gusto niya daw ng lamp, gusto niya daw ng pencil holder, gusto niya daw ng lagayan ng accessory, at kung ano-ano pa. Yan naman, ang naisip natin ay gumawa ng multi-purpose desk organizer. Para lahat ng gusto niya nandun na, oo. Yay! Napadaan nga tayo dito sa KKB. At nako, nabubudol na naman tayo. Hindi talaga to kasama sa budget. Ang sabi naman ay bibili ng project. Sinabi na nga huwag magdalala ng sobrang pera yung batang yan. Yung pangbayad sa kuryente, wala na naman, oo. Sumegway nga tayo ng pagbili ng mga items na kailangan natin sa ating table na akala mo na may ginagamit. Ma-award na naman tayo. Dito nga pala talaga tayo pupunta sa DIY. Kasi bibili tayo ng lunchbox ni Kuya Nathan. Pero tingnan mo naman yung lunchbox. May kasama na namang hindi kasama sa bibilhin. Ito yung babaeng naglilista ng mga bibilhin pero hindi naman nasusunod. Laging may pasobra. Kaya hindi natin masisisi ang babae na yan kung bakit for the racket siya, oo. Paano ba naman kung ano-ano ang binibili? Dalawa lang ang nakalistang bibilhin pero ang dami na niyang nailagay sa basket. Bumili tayo ng lunchbox ni Nathan, flower ni Ate Katniss para sa kanyang base at mga panglagay natin sa ating table, oo. Oh, walang mangungutang sa akin ha. Wala talaga tayong pera. For the kaskas lang talaga ito sa ating credit card. Tapos monthly hulugan, ganon. At eto na, ginagayad na natin ang ating Ate Katniss sa kanyang project. Thankful nga pala tayo sa mga teachers ni Ate Katniss kasi yung mga projects nila pwede nilang iuwi sa bahay. Sa ganitong paraan, mas nagagayad natin ang ating mga anak at nasisigurado natin na kahit papaano ay maayos ang kanilang maisasubmit. Kaya kahit sobrang busy natin sa ating mga ganap sa buhay, isisingit talaga natin magka meron ng oras sa kanila. At ang Kuya Nathan natin natulong din sa pagpipaint para sa kanyang project. Pinulot nga pala natin to sa basurahan ng mga nagbubuko. Malinis naman to, oo, dahil kakatagal lang nila nito sa kanilang binebentang buko. Kinapala na talaga natin ang mukha natin at for the pulo tayo sa kanilang basurahan. Nag-message na din tayo sa mga kamag-anak natin sa Sariaya para padalhan tayo ng bulaklak ng buko. Grabe na talaga to! Go! Ayun, oh! Hindi. Oh, go! Yung ka. Dito mo ilagay, oh. Dito mo ilagay para hindi mo matouch yung ano. Yan, dali lang eh. Oh, go! Ang taray, diba? Siyempre, hindi tayo laging gentle parenting. Minsan, dahil nasordin tayo, ano? Natatakot nga siya nung una kasi alam niyang mainit yung glue gun. Kaya naman tinuro natin sa kanya kung paano hindi siya mapapasok. Kita mo naman, patapos na siya. Pinalitan nga pala natin yung kanyang unang design. Kasi yung una niyang design, kasama niya ay yung daddy niya. Ay pareho naming hindi nagustuhan. Kaya ayan, pinatakluban ko sa kanya ng gusto niyang design. At eto na ang kanyang project. Wow! Hindi na nga natin na video yung buong proseso. Ang dami mo nga pwedeng gawin sa multi-purpose desk organizer na ito. Nasa imagination mo na lang talaga kung paano mo siya gagamitin. At yung materials, mapupulot mo lang kung saan-saan. Oh, hanggang dito na lang. Bye!